Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Ayan, andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nag-iisa po ninyong nagmamagandang Kaligitary Cards upang maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita po na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan. Ganun din po ang ilang chika patungkol sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, pakiclick po ng subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-i-updated ka at una sa mga nilalabas po nating mga balita. Anyway, para po sa gabing ito, ang atin pong pag-uusapan ay may kinalaman po sa nangyari kahapon dahil until now ay parang di pa rin makamove on ng mga netizens at pinag-uusapan pa rin ito, no, mga Kadabicads. But before that, kamusta po kayo? Nais ko nga po munang batiin ang lahat ng mga nandito ngayon na nakikinig at nakatambay sa ating channel. Maraming salamat po guys sa walang sawang pagsuporta at pagtutok nyo parate sa atin pong mga daily updates. And syempre higit po sa lahat ang inyo pong pagsuporta sa Itbulaga. So sino po ang nanood ng EB kanina? And until now, wala pa rin po si Darwicad sa Mayna Mendoza and ay nahanap na nga po siya ng mga mainers sa EB. Namimiss po nila ang kanilang reyna na si Mengay sa Itbulaga. Pero hayaan po natin kasi nasa bakasyon pa siguro itong si Mengay and enjoy guys yung 1-year anniversary wedding anniversary nila ng kanyang husband na si Archo Atayde. Samantala, narito naman po ang mga pamilya na dapat po nating asahan na maglalaro po sa Gimme 5 ngayong Sabado. So, pasok na nga po sa qualifying round ang mga pamilyang ito. So, pasok na nga po ang Sanchez family, ang Lanzaderas family, congratulations, Pini family, Gomez family, and ang Garvasio family. So, good luck po sa laban na po ninyo. Samantala mula naman po sa balita ng Pinoy Trend, Gerald Santos sinabing mayroong mataas opisyal sa GMA na humaharang sa kanya para makapasok ulit sa network. Until now po kasi, naalala niyo po ba yung pagtawag po sa kanila ng pansin ni Senator Robin Padilla? Until now, dahil naglabasan ang issue na ito, ang mga netizens po talaga ay hindi po maiwasan na mag-side comment sa GMA Network. Suggestions nga po ng mga netizens sa ABS na lang or sa TV5 na lamang siya. Ma-appreciate pa yung talento niya at wala pong mga abuso sa kanya. Sabi dito sa unang pagkakataon ay nagbigay ng impormasyon ang dating kapuso singer na si Gerald Santos tungkol sa naging karanasan niya noon sa kamay ng isang musical director noong siya ay 15 pa lamang. Sa kanyang vlog, sinabi ni Gerald na sinubukan pa umanong baliktarin ng nasabing director ang sitwasyon. Tila sinisisi pa kasi ng director si Gerald kaya siya nawala sa GMA. Grabe, gusto pong baliktarin yung sitwasyon. Gusto pa siyang baliktarin. 15 years old pa lamang noon si Gerald. Napaka-inosente pa po, menor de edad. Sabi pa dito, nakarating sa akin sa isang close friend na singer na kino-congratulate kami. Kasi itong friend ko ay nakapasok din. Ang sabi nitong taong ito, congratulations pa rin daw sa akin kahit napakasakit ng ginawa ko sa kanya. Ang masasabi ko lang sa iyo, ang kapal ng mukha mo para sabihin yan, aniya. Alam mo, sana kapag nagkaharap ulit tayo, look me straight in my eyes at i-deny mo na hindi ito nangyari. I wish you would. Diyos na lamang ang bahala sa iyo. Sana mapatawad ka ng Diyos sa mga ginawa mo sa akin at kung may iba pang biktima, sana mapatawad ka. Pinapasa Diyos na kita. Dagdag pa niya. Grabe, no?
para sabihin ng direktor sa kaibigan niya na kahit ganito yung ginawa mo sa akin. So, si Gerald pa itong may ginawa sa kanya. Siguro tinutukoy niya, sinira yung pangalan. Baka nga siya. Sinira nga po niya yung career ni Gerald Santos po Sinira din po niya yung big opportunity na po pwede pang magbukas magbukas kay Gerald. Pero dahil sa nangyari, ayun at tumamlay ang kanyang career dahil ang GMA din tila hindi po kinampihan at inalagaan itong si Gerald. Sabi pa dito, ayun sa kanya ay mayroong kaibigan na ang nasabing direktor. So, sino kayang direktor to? Sana pinangalanan na nila. Na hanggang ngayon ay may mataas na katungkulan sa GMA kaya't hindi pa rin siya nabibigyan ng pagkakataon na mag-guest sa Kapuso shows. Ito pong taong ito na mataas ang katungkulan dito sa network na kaibigan nitong taong gumawa ng hindi maganda sa akin ay sobrang galit na galit pa rin up to now. Kaya ako po ay basically parang banned po dito sa network. Hindi po talaga magkakaroon ng guesting kahit anong show. Hindi po ako makakapasok sa network because of this person, dagdag pa niya. Hinimok naman ni Gerald ang mga kasamahan niya sa industriya na huwag matakot isumbong ang mga taong gumagawa ng kahalayan sa kanila. Hindi na po ito yung panahon na wala tayong boses. Now we have social media, we have the power of the people, we have the power of public opinion. And yes, tama lang po and wag po nating hayaan na kumalat at dumami pa po yung mga taong ganito. Samantala, dumako naman po tayo sa nangyari or insidente kahapon sa Itbulaga na pinag-usapan po sa social media. Kung matatandaan po ninyo, ito pong si Kuya na player po sa Therapy ay tila nawala po sa kanyang sarili at gusto pong akapin si Ann. Basta ang creepy nung kanya pong ginawa sa Therapy. Maraming nagsasabi na sobra pa sa panic attack, sa high blood yung inaksyon nitong si Kuya. Gayunpaman, na-handle ito ng maayos ni Miles at ni Bossing. Sabi nga dito, just so proud of my Miles Ocampo for being professional here. Also always the sweetest for trying to protect everybody on stage. Look how she held Raisa May too, and now she went to check Ann. Kudos to Itbulaga host. Hope the guy and everything is okay. Samantala, meron naman pong nagsasabi na marahil or baka mayroon pong kinalaman yung ginawa pong biro nitong si Mama Alan doon po sa contestant. Siguro yung joke niya, yung sinabi po niya ang nakapag-trigger ng nervousness and kung ano man ang naranasan ni Kuya kahapon. Meron po kasi, bago po kasi yung nangyari ito, ay nagbiro po ang mga Darby Kids nung ini-interview nila itong si Kuya. Pero alam naman po natin na biro lang naman po iyon and hindi naman po inaasahan na may mangyayari na ganito and hindi rin naman po tayo sure kung talagang yung pagbibiro at sinabi ni Mama Alan ay may kinalaman. Sabi po dito, before the legitimately scary moment on Itbulaga, they were teasing the guy about not having a girlfriend at 30 years old. Alan Kay even implying she was gay like him. Not saying it's the cause of anything, but he has something issues. It could have had negative effect. So, yun nga Kadarby Cats, hindi naman daw sinasabi na kasalanan nitong si Mama Alan. Pero, dapat nga ba siyang sisihin mga Kadarby Cats sa nangyari? Dahil maaari daw po na ito po ang
naging dahilan o nagkaroon ng masamang epekto yung naging pagbibiro po na iyon, panunokso kay kuya. So kayo ba guys, anong inyong comment patungkol dito? Pakilagay nga lang po sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.